Maganda, mayaman at maswerte. Yan ang pagkakakilala ng napakarami sa pamilya ni Jade. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami ay malupit at diktador ang kanyang ama. Kaya kahit ang pag-aasawa niya, pinakikialaman ng Ginoo. Nais ng matandang si na ipakasal siya sa kasosyo niya sa negosyo. Hindi dahil sa iniisip niya ang magandang maidudulot sa anak na dalaga, kung hindi para mas mapalago ang kayamanang tinatamasa. Yun ang nagtulak kay Jade na gumawa ng isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Yun ay ang lumayo sa malas na kapalaran at hanapin ang sariling kasiyahan na malayo sa amang malupit. Sa tulong ng mabait niyang pinsang si Ruby at nobyo nitong si Hermes ay naisagawa niya ang kanyang nais. Ngunit dahil din doon ay muli niyang nakatagpo ang isa sa pinakakinaiinisan niyang tao sa buong mundo, si Apollo. Nais mang layuan ni Jade ang binata ay imposible yon, lalo na nang malaman niyang parehas sila ng problema. Dahil din doon ay may naisip ang magkasintahang sina Ruby at Hermes na solusyon sa kanilang problema. Yun ay ang magpakasal sila. Labagman sa kalooban ay sumang-ayon na lamang na magpakasal ang dalawa para pareho na nilang matakasan ang kapalarang pamilya nila ang nagdidikta. Ngunit kasama ng mga planong yon ang pagtatakda din ng petsa ng kanilang diborsyo. Saan kaya mapupunta ang kanilang palabas? Ito ba ay hahantong sa pag-ibig o kasawian? Mamahalin ba nila ang isa't isa o isa lang sa kanila ang mahuhulog? Magbabago ba ang tingin nila sa isa't isa? Matuto na bang magmahal si Jade? Kakayanin ba nila ang mga pagsubok na paparating? Hanggang saan kaya nila paninindigan ang kasal-kasalang ito? Normal na araw lang sana ang gabing yon para sa magpinsang si Jade at Ruby. Ngunit nag-iba ang mood nila nang magsalita ang mayamang si Mr. C. Ipinasok ng matandang negosyante ang usaping negosyo na nakapagpangiwi sa dalagang si Jade. Wala kasi talaga siyang interes sa mga ganong bagay. Para sa dalaga ay boring yun at alam niya sa sarili niya na kahit kailan ay hindi niya gugustuhing magnegosyo. Bukod sa pagiging bratinela ay maldita din siya at aminado siya roon. Pag sinabi kasi niya na ayaw niya ay hindi mo mababago ang isip niya. Tanging si Ruby lang naman ang naglalakas loob na kontrahin siya at pilitin siyang baguhin ang kanyang isipan. Kumusta ang shelter na pinuntahan niyo kahapon? Okay naman po, Tito Flint. Nakakaawa ang kalagayan ng shelter na yon. Kaya po nagplano ang grupo namin ni Jade na magtulungan para sa isang fundraising event. Bakit kasi hindi na lang pag-aaral sa pagmamanage ng negosyo natin ang asikasuhin mo, Jade? Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin, ha? Oo nga pala, pumunta ka mamaya sa library at mag-uusap tayo ng masinsinan. Okay. Pagkatapos nilang kumain ay nagpunta muna ng kwarto si Jade para mag-shower at magbihis muna bago puntahan ng ama. Sumunod naman sa kanya ang pinsang si Ruby na malamang ay alam na naiinis na naman siya sa mga sinabi ni Mr. C. Nakabuntot lang ito sa kanya hanggang sa loob ng kwarto niya at parang nakikiramdam lang. Wala namang paki si Jade kung ano man ang gawin ng pinsan sa kwarto niya. Kampante naman ng babae at tiwala na kay Ruby. Nang matapos maligo ay dumiretso siya sa walk-in closet. Kumuha siya ng isang silk na ternong pajama at doon na isinuot. Pagkalabas niya ay tsaka lang nagsalita ang pinsang babae na may kaba sa dibdib. Twin, Cass, mamaya pag nag-uusap na kayo ni Tito, please control your temper ha. At kung may mga hindi siya magandang sasabihin, pasok sa isang tenga, labas sa kabila ha. Naiintindihan mo ba ako? Okay, yun lang ba? Hindi ba dapat pagdasal mo ko, Ate Ruby? Ay, paniguradong pipilitin lang na naman ako ni Daddy na pag-aralan ng negosyo niya. Kung bakit kasi wala akong kapatid na lalaki para hindi ako laging pinepeste ni Daddy. Promise mo na hindi mo papatulan si Tito ha. Mahal kita pero hindi maganda ang pagsagot-sagot sa nakatatanda. Naiintindihan mo ba? Jade, alam mong para na tayong magkapatid at kung sakaling itakwil ka man ni Tito ay handa akong saluhin ka. Pero parang awa mo na. Bawasan mo na ang pagiging maldita mo ha, okay?
Promise, Ate Ruby. Behave ako. Pipigilan ko ang sarili kong batukan ng tatay ko. Jade, sira talagang tuktok mo. Tumatawang lumabas na si Jade para hindi na siya mabatukan ng nakatatandang pinsan at patakbong tinungo ang library. Nang nasa harap na siya ng pinto ng library ay nagpakawala muna ng isang malalim na buntong hininga si Jade bago kumatok at pumasok. Pagbukas niya ng pinto ay nadatnan niyang nakaupo sa swivel chair ang daddy niya habang may hawak na mga dokumento. Kaya naman naglakad siya ng walang ingay papalapit sa matandang lalaki. Nang makalapit na siya ay doon lang siya sandaling tinapunan ng tingin ng ama. Maupo ka. Ano po ang pag-uusapan natin, Dad? Something about your future and the future of our empire. Biglang kinabahan si Jade sa patutunguhan ng usapan nila ng ama. Hindi niya mawari kung bakit parang ibang atake ng matandang negosyante sa kanya ng mga sandaling yon. Pero may kakaiba talagang kaba na nararamdaman ng dalaga, lalo na nang marinig niya ang katagang future sa kanyang ama. Parang may pasabog na naman ang matandang negosyante na hindi niya magugustuhan. I'm only 25 years old at wala naman akong problema tungkol sa future ko, Dad. I also have enough savings. So kung nag-aalala po kayo sa future ko ay wag na po. Dahil sigurado po akong secure na ang future ko at hindi ako maghihirap sa pagdating ng mga araw. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Do you still remember Mr. Savadra? Yes, Dad. Isa sa pinakamayaman na tao sa bansa. Why, Dad? You are going to marry his only son at pupunta sila rito para mamanhikan. What? Seryoso ka ba, Dad? Grabe, umabot ka na po talaga sa ganyan, ha? Ano bang palagay niyo sa akin? Investment sa negosyo? Hanggang doon lang po ba talaga ako para sa inyo? Dad, anak niyo ako. Hindi ako bagay lang na paglalaruan niyo. Hindi ako papayag. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Sinabi ko lang sa'yo para makapaghanda ka sa pamamanhikan nila. Without even asking me first, Dad? Are you serious? I don't need your permission. Nandito ka sa pamamahay ko kaya susundin mo ang desisyon ko sa ayaw o sa gusto mo. You're unbelievable. The engagement party will take place day after tomorrow and that's final. You're a monster! Hindi na mapigilan pa ni Jade ang galit na nararamdaman. Kaya pagkasabi nun sa kanya ay walang lingon likod na lumabas ng library ang dalaga. Kahit naririnig pa niya ang malakas na pagtawag ng ama ay wala na siyang pakialam. Hindi niya inakala na aabot sa ganito ang pagiging controlling ng kanyang ama. Nang makarating sa kanyang silid ay padapang binagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Isinubsob din niya ang kanyang mukha sa unan at doon ibinuhos ang lahat ng bigat sa dibdib. I keep asking myself kung paano siya minahal at pinagtsatsagaan ni Mami noon. Mabuti na lang at wala na si Mami. Tapos na ang kanyang pagdurusa. Maybe he's a good provider, but never been a good man. Hindi ko inisip na gusto niya akong ipakasal sa isang taong hindi ko pa nakikita at nakikilala. Gosh, alam ko hindi ako perpektong anak, pero deserve ko ba to? Yun naman ang tagpong nadatnan ni Ruby sa silid ng pinsang si Jade. Hindi na kumatok ang babae at binuksan na lang basta ang pinto ng kwarto. Lumapit siya at umupo sa dulo ng kama ni Jade at hinaplos-haplos ang likod. Nang marinig niya ang malakas na paghagulgol ng nakababatang pinsang babae, ay kaagad na niyakap niya ito sa may likuran. Ilang sandali pa ay kumalma na siya at nagkwento kay Ruby. Katulad ng dalagang si Jade ay hindi rin makapaniwala ang kanyang pinsan sa narinig. Hindi niya din inakalang sasabihin yun ng kanyang tiyuhin. Sinong matinong ama ba naman kasi ang gagawa ng ganito sa kanyang anak? Nakakabaliw! Biniyayaan nga ako ng karangyaan pero may malupit at sakim akong ama. Ang malas ko! Ano nang plano mo? Hindi ko pa alam. Naguguluhan ako. Pero hindi ako papayag na makasal sa tukmol na anak ni Mr. Saavedra. Yun ang sigurado ako. Hindi niya ako mapipilit sa gusto niya.
Kung ano man ang maging desisyon at plano mo ay susuportahan kita. Handang tumulong ang ate sa'yo ha. Basta magsabi ka lang. Gusto mo bang dito muna matulog ang ate para samahan ang paborito kong pinsan? Salamat. I love you, Ate Ruby. Sabay na humiga ang dalawa at parehas na nakatulala sa kisame. Parehas silang malalim ang iniisip. Ilang saglit pa ay hindi na nila namalayan na nakatulog na pala sila. Kinabukasan ay nagising si Jade dahil sa liwanag na pumapasok sa kwarto na tumatama sa mukha niya. Pagdilat ng kanyang mga mata ay wala na ang kanyang pinsan sa kanyang tabi. Bumaling siya sa kabila at nakita ang nakangiting larawan ng ina. Nang nabaling ang kanyang atensyon sa office desk niya, ay napansin ng dalaga ang isang tasa ng kape. Namamaga ang mga mata niya at alam niyang dahil yon sa pag-iyak. Kaya naman inaninag pa niya ang mga nakapatong na yon ng maigi. Sumabay pa ang pagsakit ng kanyang ulo, kaya naman dahan-dahan lang siyang bumangon para kumpirmahing kape nga yon. Sakto namang pumasok si Ruby na may dalang tray. Good morning, Twin, Cass. Nagluto ako ng sopas, bacon at egg and sandwich. Ang dami naman po, Ate Ruby. Alam kong pagkatapos mong mag-iiyak ay lamon ang gagawin mo at hindi kain. Grabe, lamon talaga? Oo. Oo nga pala. O ano nang plano mo? Hindi ko pa alam, pero ang alam ko signal na ito para umalis na ako dito sa bahay nang hindi namamalayan ni Daddy. Alam kong hindi siya papayag. Tumakas kaya ako, kaso saan naman ako pupunta? Ngumiti si Ruby at napapitik pa sa hangin pagkatapos maibaba ang hawak na tray. Nasasabik na lumipat ito sa kanyang pinsan na nakaupo pa sa kama at akmang tatayo pa lang. Niyakap niya si Jade ng mahigpit. Naguluhan naman ang dalaga, kaya naman marahang itinulak niya si Ruby. Pero walang sali-salitang inilabas niya ang cellphone at mabilis na idinayal ang numero ng kanyang nobyo. Kaagad namang sumagot ang lalaki. Wala pa akong naiisip na paraan, pero alam kong hindi maaaring matuloy ang engagement at kasal. Tulungan niyo ako. Honey, I need your help. What kind of help, honey? I need an escape plan for my cousin. Sure ka? Joke ba to? Pero kung seryoso kayo, I already have plans. Do you wanna hear it, honey? Talaga? Ang bilis namang mag-isip ng honey ko. Parang kagabi lang ako nagkwento sa'yo ah. So, anong planong naisip mo? Ni-loudspeaker ni Ruby ang cellphone para mapag-usapan nila ang plano at gagawin nila yon sa araw bago ang pamamanhikan. May pagka-risky lang ang naisip ni Hermes. Hiling na lang nila ay maging successful ang lahat. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng mag-ayos ng mga gamit na dadalhin sa pagtakas si Jade. Habang si Ruby naman ay dali-daling kinuha ang malaki niyang maleta na customize. Isa yon sa plano nila. Palalabasin nilang uuwi si Ruby sa kanilang mansyon para kumuha ng iba niyang gamit para sa mga pupuntahan niyang fundraising event at kunwaring magpapatulong siya kay Jade. Sa ganoong paraan ay kaagad naman silang papayagan dahil na rin sa magkapatid ang kanilang mga ama. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ay isinagawa na nga nila ang kanilang mga plano. Nakapagpaalam na din si Ruby kay Mr. Flint C. Nang makasakay na sila sa kotse ni Hermes ay masayang-masaya si Ruby. Sakay ng kotse ay binabagtas nila ang daan patungo sa rest house ng pamilya Smith. Ang pagkakaalam ni Jade ay bagong bili lang ang bahay na yon. Malaki ang ngiting tumanaw lang siya sa labas. Kasabay noon ay biglang nagpatugtog si Ruby ng mellow songs. Naging dahilan para makatulog sa buong biyahe ang magpinsan. Ilang oras pa ang lumipas at narating na nila ang rest house. Jade, gising na! Nandito na tayo! Nagising siya dahil sa pagyugyog na yon ng pinsan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakahinto na ang sinasakyan nilang kotse. Tinanaw niya ang labas at nasa harap na sila ng isang malaking bahay na napapaligiran ng mga puno't halaman. Lumabas siya ng kotse at napagtanto na natatakpan ng mga puno ang bahay. Malayo din ang gate na natatanaw niya. Tamang-tama para sa nagtatagong katulad niya. Tutunganga ka na lang ba dyan, Twin Cass?
Sinong hindi mamamangha sa napakagandang lugar na ito? Fresh air at talagang tagong-tago. Ang ganda dito. Pasok na kayo para makapagpahinga na rin kayo na maayos. Excited na ako. Nakabukas na yung front door, mauna na kayo sa loob at ibababa ko lang yung mga gamit natin. Lumakad ang magpinsan patungong pintuan, dala ang mga paper bags na naglalaman ng mga groceries na binili ng magkasintahan kanina habang nasa daan sila papunta sa rest house na yon. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob ng bahay ay sinalubong sila ng isang marangyang living room. May grand staircase din at sa gilid nito ay may isang minibar counter. Kapansin-pansin din na may mga indoor plants doon sa may bandang gilid ng isang sliding glass door. Tanaw mula sa nakabukas na kortina ang poolside na maraming nakapaligid na malalaking halaman. Wala sa loob na napatingin si Jade sa kanyang emosyonal na pinsan. Anong drama yan? Hoy, Ate Ruby, wala ka sa teleserye ah. Hindi mo ba naaalala? Ito ang dream house design ko simula pa nung mga bata tayo. Ang pagkakaayos ng sala, ang kakaibang disenyo ng staircase, ang bar counter, may sliding door papunta sa isang garden. Lahat ng ito. Doon lang inilibot ni Jade ang kanyang paningin sa buong paligid. Unti-unti ay narealize din niyang totoo ang sinasabi ni Ruby. Nakangiti namang lumapit si Hermes sa kanila, bitbit ang 2 maleta at isang duffel bag. Pagkababa ng lalaki ng kanyang mga bitbit ay umakay ito sa kasintahan at saka humalik sa pisngi. Actually, ireregalo ko sana ang bahay na ito next month dahil wala akong gift nung last anniversary natin. Kaso sa palagay ko, tamang oras na para mapasa ito. Akala ko naman aayain mo nang magpakasalang pinsan ko. Pero wala ba kayong plano? Naisip ko lang na baka biglang magbagong isip ni Tito at tutulan na kayo. Moderno si Papa, hindi siya naniniwala sa mga kasunduang pagpapakasal. Masyado lang talagang makaluma ang daddy mo eh. Nag-iipon pa kami ni Ruby. Ayoko may masabi ang papa niya dahil mas pinili niyang isang katulad ko. Nauna lang ang bahay, ganon? Ano, suhol? At least, alam ko na ngayon na plano pala akong pakasalan nitong honey ko. Kaya handa akong maghintay. Ikaw kasi masyado kang mataray kaya wala kang love life eh. Mas gusto kong mag-isa kesa namang kumuha ng martilyo para ipukpok sa ulo ko. May pangdidiri man sa paglalambingan ng dalawa ay hindi na lang niya ito pinansin. Masaya naman ang pinsan niya at mahal naman ni Hermes ang babae kaya okay na siya. Magiging masaya na lang siya sa desisyon ng dalawa. Nang matapos silang mag-usap ay hinatid na sila sa kani-kanilang kwarto. Pagpasok pa lang ay kaagad na inayos ni Jade ang kanyang mga gamit. Ilang minuto niya lang ginawa yon kaya napagpasyahan na niyang bumaba. Plano niyang libutin ang buong bakuran pero bago yun ay nagpaalam muna siya kay Hermes kung pwede siyang mamitas ng mga bulaklak at kung maaari niyang gamitin ang mga florera. Naisa na niyang maglagay ng mga fresh flowers sa bawat sulok ng bahay. Naalala kasi niyang mahilig sa mga bulaklak ang pinsan niyang si Ruby. Hindi naman siya nahirapang magsabi kay Hermes dahil agad itong pumayag. Kaya naman nagmamadaling kumuha siya ng gunting at basket sa kusina. Patakbo niyang tinungo ang poolside kung nasaan ang mga bulaklak at isa-isa niyang nilapitan ang mga ito. Kumuha lang siya ng jasmine, lavender, stargazer, firecracker flower, sunflower, orchids at lantana. Nang may makita siyang fern ay kumuha rin siya. Wow, ang gaganda talaga ng mga bulaklak. Gagawa ako ng ilalagay sa sala, sa kusina, sa bar counter, sa entrada ng hagdan, sa mga banyo at syempre sa kwarto. Nang makakuha na ng sapat na dami ng bulaklak para sa 1 dosenang florera ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Pagpasok ay binaba niya na lang ang hawak na basket para kuhanin ng mga florerang nakita niya kani-kanina lang. Ginamit niya ang tray para mabitbit yun ng sabay-sabay. Nang makabalik sa pinagbabaan ay kaagad na inayos niya ang mga bulaklak sa mga florerang may tubig at konting vetchin. Ginawa niya yon para mas matagal mapanatili ang pagiging fresh ng mga bulaklak sa loob ng ilang araw.
Tila nakalimutan niya ang kanyang mga problema nang simulan na niyang ayusin ang mga yon. Lahat din ay nilagyan niya ng lavender at stargazer. Saktong natapos niya ang ginagawa ay dumating ang magkasintahan. Kapansin-pansin ang kislap sa mga mata ni Ruby nang makita ang lahat ng flower arrangement niya. Baka naman inubos mo ng mga bulaklak sa paligid ha? Pero ang gaganda. Ang bango. Lagyan mo din ako sa kwarto ko ha. Yung mga lavender para mahimbing ang tulog ko. Siyempre naman, nagtira pa nga ako kahit papano eh. Hindi naman kasi madaling patubuin ang mga ito maliban sa fern at orchids. Saan ba ilalagay ang mga ito? Tutulungan ka na namin maglagay. Lahat ng kwarto, isa sa kusina, 2 sa living room, isa sa bar counter, and the rest sa living room sa second floor, at syempre sa banyo. Sobrang bango nito sa loob ng bahay kahit hindi na tayo gumamit ng air freshener. Tahimik at matiwasay naman ang unang 3 araw nila sa rest house na binili ni Hermes. Nang nagpaalam ang kasintahan ni Ruby na may kailangan lang itong kunin sa Maynila. Maaga itong umalis at nangakong nandito na ito bago pa mag-dinner. Kaya walang ibang ginawa ang magpinsan kung hindi ang magbanding sa may pool. Wala din naman silang ibang gagawin doon. Habang nasa pool sila ay napansin ni Jade ang isang parte ng lupa na bakante. Naisip niya na nakakasira ito ng view. Kaya nagsuggest siya kay Ruby na kung maaari siyang sumama dito bukas sa palengke. Tinanong siya nito kung bakit daw siya sasama. Dahil alam nito na ayaw niyang nagpupunta sa mga ganoong lugar. Sinabi niya dito na nais niya sanang bumili ng ilang mga paso at halaman para ilalagay sa bakanting lupa na malapit sa pool. Hindi na ito sumagot at tumango na lamang. Bata pa lang kasi sila ay mahilig na siya sa halaman katulad ng mami niya at alam na alam yon ng pinsan. Pagsapit ng 3:00 ay dumating na nga si Hermes. Ngunit hindi ito nag-iisa dahil may kasama itong isang lalaki. Kaya naman kaagad na tumayo ang dalawa at tinanaw ang mga lalaking naglalakad papasok sa loob. Oh, nandiyan ang Prince Charming mo. Honey! Ay nako, kesa magsisigaw ka dyan, salubungin mo na lang sa sala. Nagtatakbo papasok ang pinsan niya, kaya naman sumunod na lang si Jade. Nadatnan niyang nasa loob na si Hermes at nakayakap na dito si Ruby. Humahalik-halik pa ang pinsan sa nobyo na siyang nagpangiwi sa kanya. Para bang nandidiri na ewan, lumingon naman si Ruby sa kanya. Ninitian siya ng pinsan dahil alam na alam nitong ayaw niya ng public display of affection. Hindi dahil bitter ang dalagang si Jade, kundi dahil cringe lang yon para sa kanya. Ngunit napataas ang kilay niya nang makita ang lalaking nakatayo sa likuran ni Hermes. Inaninag niya ang lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang kasama ng kararating na lalaki. "What are you doing here?" Miss Beautiful, ang gandang salubong naman yan. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Namiss kasi kita. Parang ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na, Miss Ganda? Ano? Baliw ka na ba? Anong namiss? Sira ba ang ulo mo? Mukhang nagkamali ka ng pinuntahan. Hindi ito mental hospital. Teka, kilala niyo ang isa't isa? Kilala kita. Same school tayo ng college, right? Oo, siya yung laging laman ng newspaper natin nung college dahil sa pagiging playboy niya at sa mga kalokohang pinaggagawa niya sa university. Nakangising lumapit si Apollo sa dalagang nakakross sa mga braso sa dibdib at nakataas ang kilay. Ngumiti ng matamis ang binata. Dahan-dahan itong yumuko nang malapitan ng dalaga at saka bumulong ng may kalakasan. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Hindi mo ba talaga ako kayang patawarin? Bato ba talaga ang puso mo? O totoo ang chismis na tomboy ka? Inis ka pa rin ba sa akin, Miss Ganda? Wait, bakit parang wala akong alam tungkol dito? May dati ba kayong relasyon? Naku, napakamalihim mo talaga, twin cast ha? Walang ganon, Ate Ruby. At ikaw, wala namang hindi nakakainis sa'yo. Kaya ano pang inaasahan mo? Kapal ng mukha mo. Malakas na tumawa si Apollo at hinila si Jade sa kanyang bewang.
Nagulat ang lahat sa ginawang aksyon ng binata. Hindi rin maintindihan ni Jade kung bakit parang nanghihina ang kanyang mga tuhod ng mga sandaling yon. Nais man niyang itulak ang binata ay hindi niya magawa. Bumilis din ang kabog ng kanyang dibdib. Nang makahuma ay doon na lamang inipon ni Jade ang lahat ng kanyang lakas at itinulak si Apollo palayo sa kanya. Ano ba ang kinaiinis mo sa akin? Ang sobrang kagwapuhan ko ba? Saka ako na nga lumalapit sa'yo, susungitan mo pa ako. Alam mo bang nagpapatayan ng mga babae para lang malapitan ako? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Huwag mo kong ikumpara sa mga mabababang uri ng babae na yon dahil malayong malayo ako sa kanila. Oo nga pala, may salamin ba kayo sa bahay? Kasi hindi ko makita ang sinasabi mong kagwapuhan eh. Tsaka magsipilyo ka nga, ang baho ng lumalabas sa bibig mo. Tahimik lang nang manood ang magkasintahan nang may maalala si Ruby. Napapitik pa ito sa hangin at saka tumawa ng napakalakas. Nakuha nun ang atensyon ng lahat, kaya pumaling ang ulo ng mga ito sa gawin ni Ruby sa tabi ni Hermes. Siya ba yung nakasira ng project mo nung graduating ka? Yung sinabi mong haliparot na bangus? Siya ba yun? Grabe, haliparot na bangus? Sa gwapo kong ito? Humingi naman na ako ng sorry noon Bakit galit ka pa rin? Don't tell me na nagsiselos ka sa mga girls ko. Ang kapal talaga. Alam mo ba nang dahil sa'yo, nagpuyat ulit ako ng mahigit 3 araw para mabuo ulit ang project ko? Hanggang hallway kasi nakikipaglandian ka. Bakit? Hindi ka ba sweet sa boyfriend mo? O walang nagtatangkang ligawan ka dahil mas lalaki ka pa sa kanila? Hindi na sumagot pa si Jade. Dahil sa inis na nararamdaman sa binata ay nagpa siya siyang padabog na umakyat na lang sa kwartong ginagamit niya. Nang makaakyat na ay naririnig pa rin niya ang malalakas na tawa ni Apollo. Naiinis na isinubsob na lang niya ang kanyang mukha sa isang unan at saka impit na sumigaw. For all people na maaari kong makita, bakit ang pangit pa na yun? Nakakainis talagang baliw na yun kahit kailan. Akala mo kung sinong gwapo? Bakit ba kasi dinala yun ni Hermes dito? Nakakasira ng mood ko. Nakakainis! Nakakainis talaga! Nasa ganoong eksena si Jade nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at iniluwa ang pinsang si Ruby. Lumapit ito sa kanya at halatang nagpipigil ng tawa. Padaskulang mukhang hinarap niya ang pinsan dahil alam niyang mga aasar lang ito. Nagpipigil naman ng tawang lumapit si Ruby sa kanya. Base sa ekspresyon ng mukha ng pinsan ay alam na niya ang iniisip nito. Kaya naman nagkakanda haba-haba ang ngusong sinaway niya ang pinsang nakakagat labi pa. Kung ano man niyang iniisip mo, tigil-tigilan mo. Hindi nakakatuwa ate Huwag mo nang dagdagan ng inis ko sa lalaki na yon. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan. Hindi kaya... Ate naman, kung ano-anong sinasabi mo eh. Ang lalaking yun? Nako, siya lang ang kayang magpakulo ng dugo ko ng higit pa kay daddy. Uy, mukhang magkakajowa na ang pinsan ko. Naku, na-excite na ako. Kung magbo-boyfriend ako, sisiguraduhin kong hindi siya yon. Ito ang itatak mo sa utak mo ate. Kahit siya na lang ang kahuli-huling lalaki sa mundo, ay hindi ko siya papatulan. Talaga lang Naku, Twin Cass, huwag kang magsasalita ng tapos. Baka mamaya ay mabulunan ka pag kinain mo ang mga salita mo. Naku ate, mukhang kailangan mong mag-toothbrush. Magmumug ka din ng mouthwash. Mukhang may virus ang bibig mo. Doon na kumawala ang hagalpak na tawa ni Ruby na kanina pa niya pinipigilan. Mas lalo naman niyang kinainis yun, kaya walang pag-aalinlangang binato niya ito ng unan. Hindi naman natigil doon ang pagtawa ng pinsan, pagkus ay mas lalo pang lumakas. Batid kasi ni Ruby na mataas ang standard niya sa lalaki, kaya nga no boyfriend since birth si Jade. Alam din ng pinsan na maarte at may trust issue pagdating sa lalaki ang dalaga. Habang malakas na tumatawa ang pinsan niya, ay tinitigan niya ito ng masama. Napansin naman yun ng pinsan, kaya pigil ang tawang umakto siya na parang sinipper ang kanyang labi.
Dahil doon ay nakita ni Ruby ang nakabusangot na mukha niya. Napabuntong hininga pa ang pinsan niya. Madalas naman na ganoon ang kanyang ekspresyon sa tuwing may inis itong hindi mailabas. Alam kong nagugutom ka kaya dinala na kita ng merienda. Alam ko may mango graham na dala si Hermes eh. Dahil sa sinabi ng pinsan ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Sapagkat sa kanyang palagay ay alam ni Ruby ang nararamdaman niya. Tinanguan lang siya ng pinsan bago ito lumabas ng silid at kumuha sa kusina ng dessert na kakainin niya. Ilang sandali pa ay bumalik na din si Ruby na may dalang isang tray na may isang platito na may lamang mango graham at isang tasa ng kape. Pagkaabot nga ng pinsan sa kanya ay nagpaalam na rin si Ruby na babalikan daw ang dalawang lalaki na nasa pool area. Hinayaan niya na lang ang pinsan dahil mas nakuha ng pagkain ang atensyon niya. Paglabas ng pinsan ay kaagad niyang nilantakan ang mango graham na dala ni Ruby. Ang sarap talaga ng mango graham. May kape pa talagang kasama. Happy tummy na naman si Jade. Sarap. Nang maubos na niya ang pagkain at kape ay hindi na niya hinintay na bumalik pa si Ruby. Naisip niya na siya na lang ang gagawa nun sapagkat hindi naman niya utusan ng nakatatandang pinsan. Alam din niya na okay na ang mood niya. Hindi katulad nung kaharapan niya si Apollo. Nang makakain na siya ng cake ay unti-unting naglalaho ang lahat at inis niya sa bawat subo niya. Batid din niyang nasa poolside ang mga ito kaya hindi magtatagpo ang landas nila ng mayabang na lalaki. Pero isang malaking pagkakamali lang pala ang kanyang desisyon. Dahil pagkababa niya ay nasa bar counter si Apollo at namimili ng alak na iinumin. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Jade at nagdire-diretso papunta sa kusina. Pagdating sa kusina ay hinugasan niya na rin ang kanyang pinagkainan. Isinasalansan niya ang hinugasan nang maramdam niyang may ibang tao sa kusina. Pagtingin niya sa kanyang likuran ay naroon si Apollo at takmang kukuha ng baso. Mabilis na umiwas siya ng tingin. Ngunit parang nangaasar pa to at hinaharangan siya sa dadaanan niya palabas ng kusina. Anak ng... Tumabi ka nga! Dadaan ako! Miss Ganda, dito rin ako titira pansamantala. Kaya sana maging okay na tayo. Yung walang away. Pero kung gusto mo naman ng ganong lambingan, ayos lang din. Basta ikaw kahit saan pa tayo maglambingan. Mag-iwasan na lang tayo para walang gulo. At isa pa, wag mo akong dadaanin sa mga pagpapakyut mo dahil hindi ako katulad ng mga babae mo. Tabi dyan! Hindi na niya hinintay pa ang ibang sasabihin ni Apollo. Marahas niya itong tinulak at dire-diretsyong umakyat papuntang ikalawang palapag. Natulala naman ang binata sa narinig na sinabi ni Jade. Hindi siya makapaniwalang may isang babaeng may lakas ng loob na sabihan siya ng ganoong bagay. Wala sa loob na napangisi siya. Ngunit isang tinig ang umagaw ng kanyang atensyon. Awkward. Mukhang hindi tumatalabang gayuma mo kay Jade O nga pala, kailangan naming lumuwas ng Maynila ni Ruby bukas. Ha? Bakit? Ano meron? May nangyari ba? Tumawag kanina ang daddy ni Jade at hinahanap na siya. Ang alam ko sinabi ni Ruby na nauna nang umuwi ang pinsan niya. Ha? Ano? Pinsan? Si Jade? Nandito siya kasama natin Dahil sa naguguluhan si Apollo ay ipinaliwanag ni Hermes ang sitwasyon ng dalaga. Doon napagtanto ng binata na parehas pala silang nagtatago sa kanilang mga ama dahil sa pinipilit silang magpakasal sa hindi naman nila kakilala. Ayon pa kay Hermes ay pinauuwi ang kanyang nobya para tumulong sa paghahanap kay Jade. Ang plano ng magkasintahan ay maiwan muna ang dalawa dahil kailangan niyang samahan si Ruby. Sumang-ayon na lang siya at nangako sa pinsan na siya na ang bahala sa dalaga. Babalitaan na lang daw sila kung ano na ang mga mangyayari. Pero alam mo, may ideyang pumasok sa isip ko. Pero hindi ako sigurado kung papayag kayo sa naisip ko Anong kalokohan naman ang naisip mo? Ano kaya kung magpakasal na lang kayo para hindi na tayo nahihirapang magtago-tago? Hindi nyo naman matataguan ang mga pamilya nyo habang buhay. Alam kong alam mo yon. Pero pag-isipan mo pa rin. Pwede naman kayo maghiwalay kapag tapos na ang tensyon Baliw ka ba? Tumakas nga kami pareho dahil ayaw namin magpakasal
Saka kahit naman pumayag ako, malabong mapapayag natin si Jade. Alam mo namang bato-bato ang isang yun. Matigas masyado. Kung pumayag naman siya paniguradong katapusan na ng buhay ko. Kagandang babae pero mukhang tibo. Well, suggestion lang din naman. Maganda at matalino naman si Jade. Hindi ka nalugi Isa pa, no boyfriend since birth yun. Kaya siguro lambing niya lang ang pagtataray niya sa'yo. Saka, kailan ka pa natakot sa babae? Mahina na ba ang karisma mo? Si Jade lang pala magpapatiklop sa'yo Actually, good catch talaga ang babaeng yun. Kahit Amazona talaga namang maganda at sexy. Pero, hindi siya ang tipo ng babaeng madaling iwanan. Alam mo yun, wife material. Okay, sige. Payag akong pakasalan siya. Malalim ang iniisip ni Jade ng mga sandaling yon nang makarinig siya ng mahinang pagkatok. Sinagot naman niya yon at inanyayahan niyang pumasok. Pagbukas ng pinto ay nakita niya ang pinsan na nakapamewang. Naglitanya din ito tungkol sa pagiging masyado niyang masungit kay Apollo. Hindi naman niya pinansin ang mga sinasabi ng pinsan. Ngunit nang magpaalam ito at sabihin ang pagtawag ng kanyang ama ay napaisip siya. Kahit pa nga parang hindi pa naproseso ng utak niyang sinasabi ni Ruby. Nang walang makuhang sagot ang pinsan sa kanya, ay inihayag niya kay Jade ang naisip nilang plano. Nagulat naman siya, pero napaisip din siya. Lumipas ang mga oras at tila gustuhin mang matulog ng dalaga ay hindi niya magawa. Gising na gising ang diwa niya. Kahit pa nga wala nang nakatatandang pinsan ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan nito. Hanggang ngayon ay nag-e-echo pa rin sa tenga ko ang mga sinabi ni Ate Ruby. Ang isa pa na nagpagulat sa akin ay ang mabilisang pagsang-ayon ni Apollo. Unbelievable. Halatang desperado na rin ang mokong na makatakas din sa plano ng mga magulang niya. Desperado rin naman ako pero hindi sumagi sa isip ko ang bagay na yun. Ay, binigyan nga ako ng panahong mag-isip pero 1 linggo? Ganun na lang ba kabilis ang pagpapasya para sa pagpapakasal? Nakakainis talaga kung bakit ba kasi sinang-ayunan kaagad ng pangit na yun ang ideya ng baliw kong pinsan. Mga may kaltok! Pagsapit ng oras ng hapunan ay nagsalo-salo sila sa inihandang beef stew at fried vegetables nila Ruby at Hermes. Tahimik at walang gustong umimik sa kanila. Nagpabalik-balik ang tingin ni Hermes sa 3 kasama. Nang hindi makatiis sa katahimikan ay binasag niya ang katahimikan sa paraan ng paglalambing kay Ruby at pagpuri sa niluto ng kasintahan. Labis namang ikinatuwa ng babae yon, pero nanatiling tahimik ang dalawa na parang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Kapansin-pansin din ang mga palihim na sulyapan ni Jade at Apollo, kaya naman pasimpleng tumikhim si Hermes at isinenyas gamit ang mata sa kanyang nobya ang napansin. Nakuha naman kaagad ni Ruby yon, kaya siya na ang nagbukas ng paksa. Dalawa lang kayong maiiwan dito kaya sana magkasundo kayo dahil walang aawat sa inyo sa oras na magpatayan kayong dalawa. Isa pa, hindi naman na kayo mga bata. Pakiusap lang, sana'y iwasan yung magtalo. May papupuntahin din ako dito para maglinis at magluto para sa inyo. May katandaan na siya kaya hindi niya kayo maaawat. Kailangan nyo ding magpanggap na mag-asawa dahil may pagkakonserbatibo ang mga tao dito. Isa pa, nasabi ko na kay Manang na mag-asawa kayo, kaya behave. Ano? Bakit pumayag na ba ako? Nababaliw ka na ba talaga? Huwag kayong mag-alala dahil hanggang alas 5 lang naman si Manang dito. Isa pa, kailangan nyo lang naman magpanggap pag nandito siya. Isipin nyo na lang na practice ang gagawin nyo para pag nagpakasal na kayo. Okay, madali lang naman sa akin yun. Basta si Jade ang gaganap na asawa, walang problema. Ang dali mo namang mapapayag, tukmol. Wala ka ba talagang isip? Wala naman tayong magagawa Wala tayong choice. Isa pa, hindi mo naman kailangan maging sweet sa akin dahil ako nang bahala pagdating doon, ha? Leave it to me, babe. Huwag ka lang magkakamali dahil sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Wow, takot ako. Umirap na lang si Jade sa binata at mabilis na tinapos ang pagkain. Nang matapos ay kaagad na nagtungo sa kanyang silidang dalaga at agad na humiga.
Ilang oras na tinititigan lang niya ang kisame bago tuluyang makatulog. Ilang sandali pa ay nagising ang diwa niya dahil sa lakas ng tunog na nanggagaling sa kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table niya. Naiinis na pinatay lang niya ang tawag at saka nagtalukbong para bumalik sa pagtulog. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay muli na namang nagring ang aparato. Naiinis man ay kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag nang hindi tinitignan kung sino ang caller. Hello? Hoy, bumangon ka na. Anong oras na? Natutulog ka pa. Ate Ruby naman ang aga-aga pa. Ano na naman bang toyo mo? Madilim pa nga sa labas nang bubulabog ka na. Ano ba yan? Luluwas na nga kami para hanapin ka kuno Tinago pa nga kita tapos hindi mo man lang ako sasabayan sa pagkape. Ang drama mo. Oo na, babangon na ako. Timplahan mo na rin ako ng kape ate. Tinawag mo pa talaga akong ate kung uutusan mo rin pala ako Dalian mo, bumaba ka na rito at maya-maya lang nandito na rin si Manang. Caretaker nga pala yun ng bahay. Oo na, bababa na ako. Okay? Inaantok man ay bumangon na rin si Jade. Nag-inat muna siya bago tinungo ang bathroom para maghilamos at mag-toothbrush. Kinuha na rin niya ang pamalit na simpleng t-shirt at saka palang nagpasyang bumaba. Nasa kalahati pa lang siya ng pagbaba ay nasasamyo na niya ang amoy ng kape at butter. Napakabango nun at tila ginigising ang inaantok pa niyang diwa. Kaya naman bago niya ituloy ang pagbaba ay suminghot muna siya para mas maamoy yon. Nagmamadali siyang bumaba dahil alam niyang naghihintay na sa kanya ang ate Ruby. Pagkababa niya ay kaagad siyang nagtungo sa kusina. Nadatnan niyang nakaupo sa harap ng kitchen counter ng isang may edad na babae na naghihiwa ng mga onion leeks kasama ang nagkakaping magkasintahan. Nagawi ang tingin niya sa bandang kanan. Laking gulat niya nang makita niyang nandun si Apollo na naka-apron pa at may hawak na sandok. Napapailing na lang na binati niyang may edad na babae. Masaya naman siyang inaya ni Ruby sa tabi nito at inalok ng isang tasa ng kape. Pagkaupo niya ay hindi niya maiwasang hindi pagmasdan ng nagluluto na binata. Nakasandong puti lang ito, nahapit sa katawan kaya kitang-kita ang magandang hubog ng katawan na malamang na pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Hindi niya namalayang napapalunok siya habang nakamasid. Natauhan lang siya nang mapaso siya sa iniinom na kape. Nabigla kasi ang paglagok niya. Pakiramdam niya ay uhaw na uhaw siya. Doon lang lumingon sa gawin niya si Apollo na may malaking ngiting nakaguhit sa labi. Good morning, honey. Gising ka na pala. Wait lang at ipagluluto kita ng masarap na almusal. Isang irap lang ang sinagot niya rito. Tumawa lang ang binata sa tugon niya. Kinainis naman niya yon. Aawayin na sana niyang lalaki pero naalala niya ang bilin ng pinsan at pasimple rin na siniko siya ni Ruby. Tumingin na lamang siya kay Manang para umiwas dito. May katandaan na ito pero maliksi at mukhang malakas pa. Naghahanda na ito ng mga utensils at platter para sa ihahain dahil natapos na ang hinihiwa ng matanda. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pag-inom ng kape. Pilit na pinipigilan ng sariling lingunin muli si Apollo. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng tunog ng paghila ng upuan. Napalingon siya dito at nakita si Apollo na umupo sa katapat niyang pwesto. Hindi na ito naka-apron at pawisan din na nagbigay ng mas malakas na karisma sa binata. Tinaasan niya ito ng kilay ngunit ngumiti lang sa kanya si Apollo. Ngiting nangaakit na alam niyang hindi tatalab sa kanya. Hindi naman kasi siya marupok katulad ng mga nagiging babae ng babaerong binata. O baka naman mahipan ka ng masamang hangin sa kakairap mo sa asawa mo. Hindi ka na nga nag-morning kiss. Mukhang kinulang sa lambing ang pinsan ko Hindi pa ba kayo aalis, Ate Ruby? Ang sakit mo na kasi sa mata at tenga Oo na, aalis na kami. Si Manang nang bahala sa inyo Isa pa nga pala, pipi si Manang kaya kayo lang ni Apollo ang pwedeng magkwentuhan dito. Makikipag-usap na lang ako sa halaman. Grabe ka naman. Hindi lang kita namasahe kagabi, tinatakwil mo na ako. Nakakatawa.
Nahinto lang ang kanilang pag-aasaran nang ihain na ni Manang ang almusal. Kasabay nun ay pagtayo rin ng magkasintahan at nagpaalam na ng alis. Tinanguan lang niya ang dalawa at saka tumayo para magtimplang muli ng kape dahil naubos na niya ang unang iniinom. Nang makabalik na siya sa hapag ay wala na doon ang magkasintahan. Si Manang naman ay sumenyas ng pagpapaalam na maglilinis muna. Pero hindi pumayag si Apollo at pinilit ang matanda na sabayan sila sa pagkain. Wala sa loob na namangha si Jade sa inasta ng binata. Buong akala niya ay panayabang lang at kahambugan ang alam ni Apollo. Hindi niya inakalang may puso din pala ang binata. Wala sa loob na napangiti siya dahil doon. Mas lalo pa siyang nagulat nang tumayo si Apollo at kumuha ng isang plato at pares ng kutsara at tinidor para kay Manang. Tikman mo po ito, Manang. Recipe po yan ng abuela ko, kaya siguradong napakasarap. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang biglang magtanong si Apollo kung masarap ba ang niluto niya. Si Manang ay tumangu-tangu lang dahil bagamat pipito, nakakarinig naman ang matanda. Habang si Jade naman ay kumakain lang ng tahimik at nagkunwaring hindi naririnig ang binata. Napatigil lang ang kanyang pagsubo nang lagyan ni Apollo ng ulam ang kanyang plato. Tinignan niya ang binata ng masama pero isang matamis na ngiti lang ang sinukli nito sa kanya na sinundan pa ng isang kindat. Kain ka na marami, honey. Ayoko mangayayat ka. Ang sarap-sarap mo pa namang yakapin. Pwede ba wag mo na lang akong pakialaman? Nakakairita ka eh. Kumain ka na nga lang ng kumain. Masyadong paepal. Nakakasuka. Okay, huwag ka nang masungit, honey. Alam mo, mas maganda ka kapag nakangiti. Hindi na lang pinansin yun ni Jade, bagkus ay mabilis na lang niyang inubos ang kanyang pagkain. Nang matapos ng kumain ng tatlo ay nagpresenta pa si Apollo na siya na ang maghuhugas para makapaglinis na si Manang sa living room. Dumiretso naman siya sa pool area para magdilig ng mga halaman. Napansin niya kasi na parang tuyot na ang lupa at nalalanta na ang mga dahon. Habang nagdidilig ay napalingon na naman siya sa gawing walang tanim. Pakiramdam talaga niya ay out of place yun. Naisipan niyang pagkatapos niyang magdilig ay itatanong niya kay Manang kung saan siya maaaring makasakay para makapuntang palengke upang makabili ng mga paso, halaman at outdoor decoration. May plano na siya kung ano ang mga itsura ng mga bibilihin niya. May output na kasi siyang nakikita sa magiging appearance noon. Nang matapos niya ang pagdidilig ay agad niyang hinanap si Manang para magtanong dito. Nakita niya ito sa living room sa second floor. Nagpupunas ito ng mga salamin ng bintana. Nilapitan niya ito at tinanong kung saan maaaring makabili ng mga naiisip niya. Sumenyas naman ang matanda sa kanya. Pero dahil hindi niya naiintindihan ay inilabas niya ang kanyang cellphone at pinatipa dito ang nais na sabihin. Mabagal namang tumipa ang matanda. Malakas na binasa niya ang mensahe. Ayon sa matanda ay may kalayuan ang mga bilihan sa rest house. Aabutin daw ng halos kalahating oras ang biyahe papunta ng bayan. Narinig naman ni Apollo ang binasa ni Jade, kaya nagtanong siya kung ano ang mga bibilhin sa bayan ng dalaga. Hindi naman siya pinansin ni Jade. Hinawakan naman ni Apollo ang kamay niya at hinila para akbayan. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin dahil hindi ko nabili yung pinabibili mong halaman ng isang araw? Honey naman, pwede naman tayong bumili kahit ilang piraso pa eh. Basta huwag ka na magtampo sa akin. Bitiwan mo nga ako. May pangbili ako kaya hindi ko kailangan ng galing sayo. Nagsusungit na naman ang misis ko. Huwag ka na magtampo. Gusto mo ba samahan na lang kita? Bibili natin ang lahat ng gusto mo. Kahit ilan pa yan. Basta gusto mo, ibibigay ko lahat-lahat. Pati nga puso ko, nasa iyo na eh. Pwede ba tigilan mo ako? Kung wala kang magandang magawa, magpakalunod ka na lang sa pool. Sasamahan na lang kita bukas sa bayan ha, para mawala na ang tampo ng honey ko. Promise, lahat ng gusto mo bibilin ko. Magiging julalay for the day mo ko. Kaya kong mag-isa. Hindi ko naman kailangan ng isang payasong tukmol. Huwag ka nang magsungit. Nasisira ang maganda mong mukha kapag nagtataray ka eh. Smile ka na. Ang ganda-ganda ng ngiti mo eh, pinagdadamot mo pa.
Dahil sa inis na nararamdaman ni Jade ay nagpasalamat na lang siya sa matanda bago tinalikuran ng mga ito. Nagdadabog na tinungo na lang niya ang silid na ginagamit. Kinabukasan ay maagang gumising si Jade dahil pupunta siya ng bayan. 5:40 pa lang dahil plano niyang abangan sa may gate si Manang para kunin ang service na maghahatid dito. Ngunit pagbaba niya ay inabutan niya si Apollo na nakaupo sa sofa at nakabihis na pang-alis. Tumingin ito sa kanya. Nilagpasan na lang niya ang binata at hindi niya na ito pinansin. Dire-diretso siya sa may pintuan. Pero tinawag siya nito at sinabing sasamahan siya. Tatanggihan pa niya sana ito pero nagbagong isip niya nang sinabi nito na nagrenta ito ng isang pick-up para magamit nila papuntang bayan. Tamang-tama lang ang pick-up dahil kung tricycle man ang sinasakyan ni Manang ay malamang na hindi kasyang mga bibilihin niya. Fine, pumapayag na akong sumama ka. Pero parang awa mo na. Tigilan mo na mga patitams mo, okay? Nakakasuka eh. Alright, let's go honey! Yuhuu! Promise, magbe-behave ako. Shut up! Paglabas ng bahay ay naunang sumakay si Jade. Napapakamot naman sa ulo na sumakay na lang sa driver's seat si Apollo. Sa ilang minutong pagbabiyahe ay nagulat siya kay Apollo dahil parang alam na alam ng binata ang pasikot-sikot sa lugar. Alam din ng binata ang eksaktong bilihan ng mga halaman. May mga pasuna doon at banga kasama ang iba't ibang halaman at mga pandekorasyon sa garden. Nais niya sana itong tanungin ngunit mas pinili na lang niya na manahimik at magpakasaya sa mga nakikita. Dahil nagpresenta si Apollo na siya na ang bahala sa lahat ng mapipili ng dalaga ay nakaisip ng kapilyuhan si Jade. Ay, gusto ko ang malaking banga na ito, tsaka ang palapad na paso na yon. Gusto ko rin ang mga halaman na yon. At ayun pa, ay gusto ko din ang medium size na angel statue. Sige. Kuya, paki-compute na po ang lahat ng kinukuha ng misis ko ha. Pakibilisan lang po at baka mabankrupt na ako. Magtatanghali na nang makauwi sila. Nabili niya ang lahat ng nais niya. Magpapahinga lang siya at mamayang hapon ay uumpisahan na niya ang mga plano. Bumili na din siya ng ilang sako ng lupa para sa mga biniling halaman. Cactus at succulents ang binili niyang halaman at magkakaibang uri ng hanging plants na ilalagay niya sa banga na kanyang babasagin. Nang matapos niya ang mga dapat niyang gawin ay nag-shower na siya para makapagpalit at makatulog na. Natapos ang maghapon niya na hindi sila nag-aaway ni Apollo. Okay din naman pala ang binata. Hindi rin ito nagreklamo kahit pinagbuhat niya ito ng mga mabibigat. Bagkus ay nalaman niyang may pagka-inosente pala si Apollo pagdating sa mga halaman. Napakalaking tao pero hindi alam ang kaibahan ng mga halaman. Grabe, iba talaga pag anak mayaman na mayabang no? Grabe ka naman. Saka bakit mo pa ba binasag ang banga? Para magamit ko siya sa mga hanging plants ko. Makikita mo, pag natapos to mamamangha ka. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na babae ka pa rin kahit Amazona ka. Nangaasar ka ba? Gusto mo yatang maging pataba sa lupa eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngayon ko lang nalaman na ang isang mayamang katulad mo, hindi man lang natatakot na marumihan ng kamay. Natutuwa ako dahil doon. Yan ang napapala mo sa pakikipag-date sa mga pasosyal na babaeng walang ibang alam gawin kung hindi ang pinturahan ng kanilang mga pagmumuka. Kung alam ko lang di sana ikaw na lang pala ang niligawan ko. Ano? Sira ulo ka talaga. Hindi naman kita papatulan no? We, talaga ba? Baka nga kung ginawa ko yun pikutin mo ko. Dahil sa sinabi na yun ni Apollo ay hindi niya maiwasang mamula ng husto. Para maitago yun sa binata ay inambahan niya ito ng maliit na palang hawak. Nagtatakbo naman ang binata. Hinabol naman ni Jade si Apollo nang bigla namang madapa ang binata. Huli naman na para kay Jade ang magpreno kung kaya napasubsob din siya sa natumbang si Apollo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagpulupot ng kamay ni Apollo sa kanyang bewang. Dahil sa pagkakadikit ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya.
Pero nang maramdaman niyang hinawakan na siya sa ulo ni Apollo ay natauhan siya. Mabilis na tumayo siya at walang lingon-likod na pumasok sa loob ng rest house. Simula ng araw na yon ay nakakaramdam na ng pagkailangan dalaga sa binata. Naging matiwasay ang mga nakaraang araw nila, pero ang katiwasayan nila ay matatapos na dahil sa isang impormasyong matatanggap. Tumawag si Ruby at sinabing kailangan na nilang magdesisyon sa ideyang nabanggit nila noong bago sila umalis. Pinaghahanap na din daw si Apollo ng kanyang pamilya. Ang daddy naman daw ni Jade ay nagpakalat na ng missing poster niya. Narinig ko pa na sa oras na makita ka ni Tito ay hindi kanya pakakawalan. Nalulugi na din ang kumpanya nyo dahil sa mga Saavedra, kaya sigurado akong gagamitin kanya. Kahit kailan talaga, pera lang ang mahalaga kay Daddy. Sana naging magkapatid na lang tayo at Daddy ko na lang si Tito Floyd. Alam mo namang bunga ako ng katigasan ng ulo ni Papa, hindi ba? Inilaban lang talaga niya na si Mama ang mapangasawa at hindi ang babaeng itinakda ng kanyang pamilya. Kaya nga walang naman ang ama ko kila lolo at lola, hindi ba? Ay, sana naging simple na lang din ang pamilya ko. Mabuti na lang din siguro na wala na si Mami eh. Hindi na siya masasaktan ni Daddy. Sige na, kailangan ko nang ibaba ang tawag. Pag-isipan mong mabuti ang suggestion namin sa inyo. Si Apollo naman ay pumayag na. Ikaw na lang. Bilisan mong magdesisyon ha? Oo na, pag-iisipan ko. Napabuga siya ng hangin matapos ang kanilang pag-uusap. Dahil nahihirapang magdesisyon ay pinili niya munang magtambay sa pool area para makapag-isip. Bago pa man siya makarating sa pool area ay narinig niyang may kausap si Apollo. Nasa garden din pala ito at hawak ang telepono. Base sa kanyang pagkakarinig ay problemado ito at tatanggalan na ng mana pag hindi pa ito nagpakita. Narinig pa niya na madadamay ang mga shelter na tinutulungan nito. Hininto na niya ang pakikinig dahil kabastusan yun. Kaya naman napagpasyahan na lang niyang bumalik sa kwarto at pag-isipan ang kanilang napag-usapan ni Ruby. Ilang oras ang lumipas at sumapit na ang madaling araw. Nang makapagdesisyon na siya ay kaagad niyang ipinaalam kay Ruby ang kanyang sagot sa suggestion ng magkasintahan. Naging maayos naman ang palitan nilang magpinsan ng mensahe. Ayon kay Ruby ay babalik sila ng kanyang nobyo kaagad-agad para na rin sa mga dapat pag-usapan ng masinsinan. Ay, bahala na. Ang mahalaga ay babalik ako na may asawa. Wala nang magagawa pa si Daddy. Kinabukasan ng tanghali ay dumating sila Ruby at Hermes na may kasamang abogado. Kailangan daw yon para sa agreement papers and contract. May dala din na madaming mga papeles ang dalawa. Hindi na rin nagpahinga ang magkasintahan at inaya na sila sa library para makapag-usap tungkol sa magiging kasunduan. Wala pa rin kaalam-alam sina Apollo at Jade sa mga mangyayaring pag-uusap. Pero nagka-idea na sila, lalo na nang makita ng dalawa na kasama ang abogado ng pamilya ni Ruby at Hermes. Nang hindi na makatiis ang binatang si Apollo ay siya na ang bumasag sa katahimikan. Ano ba ang mga dapat na pag-uusapan natin? Ang magiging kasal niyo at mga kasunduan. Kasal? Pumayag na si Jade? Talaga? Sabi ko na nga ba hindi mo matitiis ang kagwapuhan ko eh. Oo, dahil nakapagdesisyon na ako at pumayag na ako sa idea nila. Pero wag mong bigyan ng ibang kahulugan. Para sa akin ay isa ka pa ring tukmol. Sigurado ka na ba? Hindi ka na makaka-atras pag nakasal na tayo. Magiging akin ka na at hindi na kita pakakawalan. Oo, pero may mga kondisyon. Isa pa ay sa papel lang tayo kasal. Huwag kang masyadong umasa. Kondisyon? Okay lang sa akin, naiintindihan ko. Ano bang mga kondisyon mo para maidagdag ni attorney sa kontrata? Hindi kailangan tong ilagay sa contract, kailangan lang nating pag-usapan. Una, mag-asawa lang tayo sa papel. Pwede mong gawin lahat ng nais mo at ganun din ako. Pangalawa, magkahiwalay tayo ng tutulugang kwarto. Pangatlo, sa harap lang ng ibang tao tayo dapat sweet. Huwag kang parang linta. Pang-apat, kung may relasyon ka ay dapat na maging lihim ang inyong relasyon. Pang-lima at panghuli, never ever fall in love. Tahimik lang ang lahat at titig na titig kay Jade.
Habang si Apollo naman ay malalim ang iniisip. Kung hindi pa ito siniko ng pinsan ay wala pa rin ang atensyon niya sa babae. Nang matapos sa pagsasalita ang babae ay nabaling ang tingin ng lahat sa binata. Kaya naman tumikhim muna siya bago nagsalita. I'm okay with that, but I need to add something. Bilang asawa ko, dapat ipagluto mo ko at hanggat maaari manatili ka lang sa bahay. Gampanan mo ang pagiging asawa sa loob at labas ng bahay. Deal? Deal! Sumapit na ang araw ng kanilang kasal. Katulad ng plano ay nagtungo nga sila sa judge. Pero bago sila umalis ay chinek muna ni Ruby ang mga dokumento na kakailanganin nila. Isa-isa nitong nilabas ang mga yon. 2 valid IDs of the couple, PSA birth certificate, certificate of no marriage, marriage license application form, community tax certificate, barangay certificate, and 1x1 picture. 2 beses pa nitong inulit yon. Nang makontento na ay tumuloy na sila. Nakasuot si Jade ng white tee-length wedding dress. Simple pero bumagay sa magandang hubog ng kanyang katawan. Elegante kung titignan at simpleng midi gown yun. Samantala, si Apollo naman ay nakasuot ng white tuxedo at itim na slacks. Napakagwapo niya talaga kahit ano pang suotin niya. Simple lang ang naging kasal ni na Jade at Apollo. Taliwas man ito sa dream wedding ng dalaga dahil sa judge lang sila kinasal ay kagustuhan niya rin naman yon. Ngayon pa lang ay nais na niyang matapos ang lahat ng ito para magkaroon na siya ng peace of mind. Ay, kaya mo yan Jade. Ito lang ang solusyon. Sa kalagitnaan ng kasal ay may isang bagay na nakalimutan si Jade. Tsaka lang niya naisip na parte yun sa kasal nang sabihin na ng judge na pwede na siyang halikan ni Apollo dahil ganap na silang mag-asawa. Ang inasahan niya ay sa pisngi lang siya nito hahalikan. Pero nagkamali siya dahil sa labi siya hinalikan ng bagong asawa. Ang mas nakakaloka pa ay gumanti rin siya ng halik dito. Hindi niya inakala na magugustuhan niya ang labi ng lalaking kinaiinisan at hindi siya pinatatahimik ng mga pangyayaring yon. Para yung napakatamis na bangungot na pilitin man niyang itanggi sa isip ay nagdulot yon ng kakaibang sarap sa pakiramdam. Ngunit hinding-hindi niya aaminin yon kay Apollo. Kahit anong mangyari ay wala siyang pagsasabihan ng nararamdaman niya. Nababaliw na yata ako. Hindi to maaari. Luka-luka dahil lang sa isang halik. Naku, baliw ka talaga, Jade. Pagkatapos ng kasal ay nagpunta na sila sa bahay ng lalaki. Nang makapasok na sila sa loob ay living room kaagad ang bumungad sa kanila. May kalakihan din ang bahay. Black, gray and white ang kulay nito sa loob at madilim. Halatang lalaki ang nakatira. Inilibot ni Jade ang mga mata. Katapat lang ng living room ay ang kusina. May isang rectangular table sa pagitan ng living room at kusina. May isang pinto rin na malapit dito. Pag nasa living room ka na ay tanaw din ang 2 pinto. May sliding door din sa gilid ng sofa. Papuntang beranda daw yon. Tinanong niya kung saan ang pwede niyang gamiting silid. Yung malapit sa dining area ang pinagamit na kwarto sa kanya. Nang pasukin niya ang silid ay hindi niya maiwasang mapasimangot. Paano ba namang hindi? Wala itong pinagkaiba sa labas. Kulay black ang wall na may lining lang na kulay abo. Puti naman ang pinto, cabinet at kama. Ang boring. Grabe naman ang lalaking to. Hindi ba talaga siya marunong sa mga kulay? Ay, pakiramdam ko hindi ako makakahinga dito eh. Wala din kahit anong accent ang silid. Naisipan niyang magpaalam kay Apollo kung maaari niyang galawin ang silid. Magre-redecorate siya. Kahit yata isang picture or anything na may kulay ay wala doon. Nang sabihin niya sa asawa ang plano ay pumayag ito at sasamahan pa daw siya nito sa gagawing pag-aayos. Pero may kondisyon pa ang lalaki. Bago daw sila pumunta ng mall ay samahan niya itong dumalaw sa abuela ng mga Smith at ipapakilala siya bilang asawa. Kinabukasan ay maagang gumising si Jade para maghanda ng almusal. Nagsuot lang siya ng robe bago lumabas ng kwarto at nagtungo sa banyo para maghilamos sa toothbrush. Nang matapos na siya ay nagtungo siya sa refrigerator. May mga bacon at meat naman doon. Chinek naman niya muna kung hindi pa ito expired. So far hindi pa naman.
Patapos na siyang magluto nang lumabas si Apollo. Ilalagay niya na lang sa plato ang java rice na niluto niya at ang mga ulam na pinrito. Masarap pala ang may asawa. May almusal na ako pagkagising. Happy ka? Well, ikaw lang ang masaya. Ang aga mo namang magsungit. Hindi ba maganda ang tulog mo? Wala kang pakialam. Kumain ka na nga lang. Noong mga nakaraang araw lang mabait ka sa akin. Ngayon nagsusungit ka na naman. Meron ka ba ngayon? Titigil ka ba o titigil? Honey, ang kape ko. Magtimpla kang mag-isa. Asawa mo kaya ako? Lilinawin ko lang ha, sa papel lang tayo kasal. Ipinagluto na nga kita, ang gusto mo pa full service pa? Kumuha ka na lang sana ng katulong. Natatawang tumayo na lang si Apollo at nagtimpla ng sariling kape. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na niya ang pagkain. Nang matapos ng kumain ay bumalik na siyang muli sa kanyang kwarto para maghanda ng susuotin. Maliligo pa siya dahil ngayong umaga sila pupunta sa abuela niya. Habang nasa ilalim ng umaagos na tubig ay hindi niya mapigilan ng maisip ang bagong asawa. Kakaiba talaga ang babaeng to. Ang tindi ng mood swing. Hindi ko papatulan ng toyo nito. At sabi nga ni Ruby may pagkaamaso na ang babaeng to. At isa pa, kabilin-bilina ng abuela ko na hindi dapat pinapatulan ng sumpong ng mga babae. In fact, dapat intindihin at mas mahalin ito. Pero sa sitwasyon nila, intindihan lang talaga dahil alam naman nilang pareha silang walang feelings para sa isa't isa. Wala nga ba talaga? Ay, nababaliw na yata ako. Kahit sa panaginip, naiisip kong babaeng yun eh. Nagsimula lang naman lahat to nung ikasal kami. Ay, dalian ko na nga at baka naghihintay na si Lola Jem. Habang papunta sila sa bahay ng abuela ni Apollo, ay biglang nagsabi ang binata na may kakulitan daw ang abuela niya at sana daw ay pagpasensyahan niya. Hindi umimik si Jade dahil sa kabang nararamdaman. Iniisip niya kasi na baka masungit ito o masama ang ugali. Lalo na at ngayon lang siya makikita nito tapos asawa na kaagad ni Apollo ang pakilala. Nabalitaan niya kasing sa abuela na lumaki si Apollo nang mamatay ang mama nito nang isilang siya. Muling nag-asawa ang ama ng lalaki kaya kinuha siya ng abuela niya. Mas lalong dumoble ang kabang nararamdaman niya nang pumasok sa isang malaki at malawak na villa ang kanilang sinasakyan. Sa pagkakaalam niya kasi ay lugar ito ng mga pinakamayayamang tao at mga kilalang personalidad. Ilang saglit pa ay huminto ang sinasakyan nilang sasakyan sa harap ng isang engrandeng pintuan. Nang makapasok na sila sa loob ng mansyon ay pinaupo lang ni Apollo si Jade sa sofa habang si Apollo ay dumiretso sa harap ng isang cute na chow-chow. Nais din niya yung hawakan kaso baka mangilala ito at makagat pa siya. Hello Mr. Bear, lumaki ka na. Ngunit hindi pinansin ng aso si Apollo. Dahan-dahan itong lumapit sa babaeng nakaupo sa sofa at inamoy-amoy siya at saka tinitigan. Hindi nagtagal ang titig na yun sa kanya at bigla na lang nitong nagkiskis ng ulo sa mga tuhod niya. Parang nagpapahimas ang aso, kaya walang pag-aalinlangang hinaplos-haplos niya ang ulo ng cute na chow-chow. Ngunit nagulat siya sa sunod na ginawa nito. Sumampay ito sa upuan at inihilig ang ulo sa kanyang kandungan. Natawa na lang si Apollo sa itsura nila na akala mo ay matagal nang magkakilala. Naagaw lang ang atensyon nilang dalawa nang may tumikhim. Nanggagaling yun sa may bandang hagdan. Isang mestiza na babae ang nandoon. Mababakatan na ang katandaan nito pero maganda pa rin. Lumapit si Apollo dito at nagmano. May bisita pala tayo. Mukhang nagustuhan siya ni Mr. Bear. Kaya nga po eh, samantalang sobrang sungit niyan sa iba. Magandang araw po. Sino ba ang magandang dalaga na ito? Magandang araw din, Iha. Siya po ang asawa ko, si Jade. Asawa? Kailan ka pa nag-asawa? Ngiti lang ang isinagot ni Apollo sa abuela. Bumaling ang matanda sa kanya at naglahad ng kamay habang nakangiti. Nagpakilala ito. Iniabot naman niya ang kamay nitong nakalahad at ngumiti din. Ilang saglit pa ay bumukas ang front door at iniluwa ang isang galit na matandang lalaki.
Nagulat pa ang lahat dahil ang matandang lalaki na yon ay ang ama ni Jade, kasama ang mga tauhan at sapilitang kinuha pa uwi ang babae. Sinubukang lumaban ni Apollo pero pinipigilan siya ng kanyang abuela. Nagbanta pa si Flint kay Apollo na ipapapatay nito ang buo niyang pamilya. Hindi alintana ng matandang lalaki ang mataas na posisyon ng pamilya ng asawa ng kanyang anak. Matapos nun ay pilit nitong hinila ang nagpupumiglas na anak na babae. Nang mailabas na sa loob ng bahay si Jade ay pabalibag na itinulak ito ng ama sa loob ng sasakyan. Dad, please wag mo pong gawin ito. Maawa ka sa amin ng asawa ko. Manahimik ang babae ka! Dahil sa'yo ay nag-withdraw ng investment ang mga Savadra sa kumpanya. Alam mo ba na nalugi na ang negosyo ko dahil doon? At ano, ako ang kabayaran para mapalago niyo ang negosyo niyo? Anak mo ko, hindi ako investment o bayad utang. Walang pakundangang sinampal ni Flint ang anak na babae. Mas lalo namang nakaramdam ng pagkamuhi si Jade sa kanyang ama. Nang makarating sila sa mansyon ng mga C, ay kaagad na kinuha ni Flint ang cellphone niya at ikinulong siya sa kanyang silid. Kahit anong sigaw at pagmamakaawa ay bingi ang matandang malupit sa anak. Mabilis namang nakarating ang impormasyon na yon kay Ruby, kaya naman sinubukan niyang pakiusapan ng kanyang tito Flint. Pero kahit ang dalaga ay hindi man lang niya pinayagang makalapit kay Jade. Takot at pangamba ang nararamdaman ng magpinsan nang magbitiw ng salita si Flint. Simula ngayon ay hindi ka na maaaring pumasok sa pamamahay ko. Magsama kayo ng ama mong Suwail. Pati anak ko ay dinadamay niyo sa mga kabalbalan niyo. Alam ba ninyo na ilang daang milyon ang nawala sa pamilya C dahil sa ginawa niyo? Lumayas ka, babaeng ingrata! Pero tito, hindi naman pangkalakal ang pinsan ko para lang sa ambisyon niyong maging bilyonaryo. Dugot laman niyo siya. Bakit kailangan niyo siyang ibenta? Ano, para sa pera? Isang malakas na sampalang natanggap ni Ruby mula sa kapatid ng kanyang ama. Yun naman ang inabutan nila Lola Jem at Apollo. Matigas namang nagsisigaw ang matandang may-ari ng mansyon na lumaya sila sa teritoryo niya kung gusto pa nilang mabuhay. Ngunit natigilan ito nang biglang lumitaw ang napakaraming bodyguard sa likod ng mga bagong dating. Hindi kami nagpunta dito para manggulo. Narito kami para ihandog ang ilang alay para sa pamilya ng asawa ng aking apo. Kung mamarapatin mo, ay ipapasok ko na ang aming mga alok, kapalit ng kalayaan ng mag-asawa. Pinaglololoko mo ba ako? Ano namang kayang ibigay ng lalaking yan sa anak ko at sa pamilya namin? Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Kaagad namang tinignang mabuti ni Flint ang matanda at laking gulat nito nang makita ang isang pamilyar na brooch na nakasabit sa kaliwang dibdib nito. Doon lang niya napagtantong ang matandang babaeng nasa kanyang harapan ay ang binansagang reyna ng mga negosyo, ang nag-iisang lucky gem ng buong mundo. Nang mapansin ni Lola Jem ang pagkabigla ng kaharap ay sumenya siya sa mga bodyguards na ipasok na nila ang kanilang mga dala. Wala pang isang minuto ay isa-isa nang pumasok ang mga bodyguards na may dalang iba't ibang yaman. Ang una naming handog ay ang 5 titulo ng villa sa 3 bansa. Isa sa Russia, isa sa Japan, isa sa UAE, isa rin sa Amerika at isa dito sa ating bansa. Ang ikalawa naman ay isang private island. Ang ikatlo ay isang set ng antique gold jewelry. Ang ikaapat naman na ibibigay ay gold bar worth 100,000 billion. Ayos na ba ang lahat ng yan para sa pamilya mo? Bilyonaryo na ako? Bilyonaryo na ako! Makukuha mo lang ang lahat ng yan kapag nasa amin na si Jade. Dali-dali namang iniabot ng mukhang perang lalaki ang susi ng kwarto ni Jade kay Ruby. Nang makuha na ni Ruby ang susi, ay patakbong tinungo ng dalaga ang kinaroroonan ng silid ni Jade. Pagdating sa tapat ng silid ng pinsan, ay binuksan niya kaagad yon. Inabutan niyang nakasalampak ang pinsan sa sahig at umiiyak. Nang makita siya nito, ay mabilis na tumayo at yumakap sa kanya ang humahagulgol na si Jade. Naiyak din si Ruby nang makita ang pamumula ng pisngi ng pinsan. Don't worry,
You are safe now. Pahiran mo ng mga luha mo at saka mag-ayos ka ng konti kasi nasa baba ang asawa mo at sinusundo ka na. Si Apollo? Nandito siya? Yes, and I think mahal ka ng asawa mo at ayaw kanyang mawala. Talaga? Pero paano? Wala pa nga kaming 1 buwan na kasal eh. Mas magandang siya na lang ang tanungin mo. Nagpahid ng luha si Jade at mabilis na nagpunta sa banyo para maghilamos. Dali-dali niyang inayos ang sarili. Nang matapos na ay magkasama na silang bumaba. Pagdating sa sala ay patakbong lumapit si Jade kay Apollo na mukhang napansin din ang pamumula ng pisngi ng asawa. Dahil doon ay napatiimbagang siya. Nang tuluyang makalapit ang kanyang asawa ay yumakap ito sa kanya. Niyakap din naman niya ito ng mahigpit at galit na pinagsalitaan ng ama ng asawa. Simula ngayon ay sayo na ang lahat ng kayamanang yan. Pero hindi mo na maaaring lapitan pa ang asawa ko. Dahil sa oras na mahuli kita na dumampi kahit dulo ng daliri mo kay Jade, sisiguraduhin kong magkikita tayo hanggang impyerno. Wala na akong pakialam sa babae yan. Kahit saang lupalop mo pa yan dalhin. Walang sali-salitang umalis ang mag-asawa sa mansyon ng mga C. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang ipinakita ng dalawa ang tunay nilang nararamdaman na matagal na palang nandoon. Simula pa lang nang una silang magkabangga sa hallway ng school ay parehas na pala silang nagkagusto sa isa't isa. At mas lumalim lang ang kanilang nararamdaman nang muli silang magkita sa rest house na binili ni Hermes. Malaki ang pasasalamat ng dalawa sa magkasintahang naging tulay para muli silang magtagpo ng landas. At ngayon nga ay masaya nang nagsasama na tunay na mag-asawa. Wala nang halong pagpapanggap at pagtatago ng tunay na nararamdaman.